Kanina ka pa riyan. Hindi mo man lang pinuntahan ng nanay mo. She's so upset because both you and your father couldn't make it to supper. So, I know you were with her. The maid told me. I decided not to bother the two of you. My gosh, Ethan, bothering her is something she would appreciate greatly because nobody, as in nobody, bothers her in this house anymore. Are you telling me that I'm not being a good son? Well, you have no right. And I don't care about your motto in life. As far I'm concerned, that's just your excuse for being nosy. I will not copy my classmates' assignments. 500 beses niyang isusulat sa papel na hindi siya mangungopya ng assignments sa classmates niya. Ito ang parusa sa kanya ni Miss Dimagiba. Ang teacher niyang masungit at malapit nang mawala sa kalendaryo. Inubos niya ang natitirang tsokolate sa mug at pinag-close open ang nangangalay na kamay. Nagkakalyo na ang mga daliri niya sa dami ng naisulat. So far, nakaka-250 na siya at 250 pa ang kulang. Kailangan niyang tapusin iyon upang hindi na siya makainitan ng masungit na guro. Lumingon siya sa kwarto ng ina. Tulog pa rin ito. Kagabi lang ay napuyat siya sa pakikinig sa mga lintayan nito. Simula nang iwan sila ng ama at sumama sa ibang babae, ay na-depress na ito. May kaya ang pamilya ng ina niya. Sa katunayan, ay may maliit silang grocery sa ibaba ng bahay nila. Doon sila kumukuha ng pantustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. 15 years old pa lang siya, pero mukhang siya na ang nag-aasikaso sa ina, lalo na pag sinusumpong ng topak ito. Pero, kung minsan ay naiisip niya, paano naman ang pangangailangan niya? Sa murang edad ay kailangan na niyang tumayo, hindi lang para sa sarili, kung hindi para din sa ina. Ang lolo at lola niya, oo nga't nagbibigay ng pinansyal, pero hindi ng emotional support. Ang kanyang ama naman ay sa una lang nagbibigay ng sustento sa kanya. Nang mga sumunod na taon, ay wala na siyang balita. Ang huling pagkakaalam niya ay may anak na rin ito sa bagong kinakasama at nagpunta na ng Amerika. She sighed again. Gutom na naman siyang papasok sa school. For the nth time kasi ay iniwan sila ng katulong dahil na rin sa pagiging moody ng ina. Sa school naman ay naging tampulan ng tukso dahil sa malusog na pangangatawan at singkit na mga mata. Skinless longganisa or Buddha ang tawag sa kanya. Hindi na lamang niya pinapansin iyon at pinangatawanan ang pagiging jolly. Pagpasok sa classroom ay muli niyang ipinagpatuloy ang pagsusulat at nang dumating si Miss Dimagiba at kinuha ang white paper, nadismaya lamang siya, lalo nang sinabi nito na kulang ng isa ang ginawa niya at pilit pinauulit sa kanya. Nanlulumong napaupo na lamang siya sa kanyang upuan. Kung bakit naman kasi sa lahat ata ng inchik ay siya ang mahina sa math. Nang hapon niyon ay inutusan siya ng homeroom teacher nila na magpunta kay Mang George upang sabihin na kailangang gawin ng isa sa mga upuan sa room 307. Doon ay nakapagkwentuhan siya sa head ng maintenance nila. Nalaman niyang 5 taon na itong byudo at walang anak, nag-iisa sa buhay at malungkot. Isang ideya ang pumasok sa utak niya. If I could stop one heart from breaking, I shall not live in vain. Magiging Cupid siya ng mga pusong sawi at nag-iisa. Inudyokan niya si Mang George na bakit hindi nito subukang ligawan si Miss Dimagiba. Total ay dalaga naman ng guro at napupunan niyang lagi itong nakatingin sa byudong tao tuwing nadadaan sa silid nila. Maaari nitong puntahan ng guro sa bahay nito dahil sa pagkakaalam niya ay may butas ang bubong ng bahay ng babae. Sa una ay ayaw pumayag ni Mang George, ngunit sa panghihimok ni Gabby ay napagpasyahan nitong subukan. Total ay wala namang mawawala. Bago mag-uwian ay nagpagpasyahan ni Gabby na dumaan sa library ng school nila. Doon ay gumawa siya ng letter para kay Theodore Ted Katipunan, ang pangalang nakuha niya sa dating app. Ipinakisuyo niya iyon sa school messenger nila upang ihulog sa post office.
Taga New York ang lalaki, divorced at halos kaedaran ng kanyang daddy, at baka ito na rin ang sagot sa kalungkutan ng mami niya. Pagkalipas ng ilang linggo ay ginising siya ng kanyang ina. Maaliwalas ang mukha nito at mukhang nabuhayan ng dugo. May breakfast ding nakahanda, courtesy of her mom. Maipapakilala daw ito sa kanya pag-uwi niya, si Ted Katipunan, parang pamilyar. Interesado daw sa sulat na ipinadala ng mami niya. Naningiting napatango na lang si Gabby. Pagdating naman niya sa school nila, ay isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa kanya. Si Miss Dimagiba at si Mang George ikakasal na. Hindi niya alam kung dahil sa panguudyok niya sa byudo o pagkakataon lamang, pero isa lang ang nasa utak niya. If I could stop one heart from breaking, I shall not live in vain. Nang araw na iyon, siya yata ang may pinakamalakas na boses habang inaawit ang lupang hinirang. Valentine's Eve. Busy ang mga customer ng Love Shack. Isang gift shop na ang specialty ay mga kinky gifts, breast-shaped objects, phallic, keychains, paperweights, and pen caps. Walang tigil ang tawanan ng mga customers sa mga phallic-shaped objects nila. Napapangiti na lang si Gabby. Si Uncle Arsenio ang nagbigay ng idea na magtayo na lamang siya ng gift shop. Ang specialty, mga Lucky Charm. Sinunod niya iyon. Pero dahil likas na creative at pilyang personality, ay dinagdagan niya iyon ng mga kinky items na naging popular naman sa mga tao. Ang mami niya naman ay dinala ni Uncle Ted sa New York pagkatapos ng kasal ng mga ito. Dahil guilty ang mami niya na maiwan siyang mag-isa kasama ang matandang binatang kapatid ng papa niya, binigyan na lang siya ng dagdag puhunan sa itinayong negosyo. Sa kabila niyon ay mabilis na nakasundo ni Gabby si Uncle Arsenio at itinuring na pangalawang ama. Kahit nang ni-request ng mami niya na pumunta na lang siya sa Amerika, ay hindi siya pumayag dahil walang kasama ang matanda at ayaw niyang maiwan itong mag-isa. Isa itong magaling na Feng Shui master, mga kilalang tao sa politika at showbiz ang mga customer nito. Pero kahit lumaki siya kay Uncle Arsenio, ay mababaw pa rin ang paniniwala niya sa Feng Shui. Ang kanyang ama naman ay bihira pa rin niyang makita at makausap. Hindi na niya pinansin iyon. Ang mahalaga ay nandyan naman si Uncle Arsenio na tumayong pangalawa niyang ama. Pabalik na si Gabby sa kanyang opisina nang mapansin niya ang isang maganda at kayumangging babae. May bilugan ngunit maamong mga mata. Annika? Wait! Annika! Napalingon naman ang babaeng tinawag niyang Anika. Bahagyang natulala ang babae nang makilala siya. Hindi makapaniwala sa makabagong Gabby na nakikita. Gabby? Gabrielle Go? Ikaw ba yan? Paano ka naging ganyan ka-sexy? Nagtatakang tanong nito. Halos hindi makapaniwala ang dating anak ni Buddha ngayon ay slim na. Makahulugang ngumiti si Gabby. Mahabang naging kwentuhan nila ni Anika. Nalaman niya na broken-hearted pala ito ngayon. Niloko ng dating boyfriend at tinangay ang mga naipong pera sa joint account nila. Hanggang sa tinawag si Gabby ng isa sa mga tauhan niya. May naghahanap daw sa kanya na kakilalo ni Uncle Arsenio. Pagkatapos magpaalam sa kaibigan, ay kaagad niyang nilabas ang naghahanap sa kanya. Si Mrs. Ernaline Goles, ayon sa pakilala nito, matagal nang kaibigan at customer ng uncle niya sa Feng Shui. Maganda, sofistikada, a real beauty kahit may edad na. Naghahanap daw ito ng ireregalo sa anak nitong magba-birthday at blessing ng office nito sa susunod na linggo. Binigyan niya ito ng isang kakaibang pangregalo. Isang phallic-shaped objects. Isa itong babaeng hubad na estatwa na nakaliyad. At kapag hinila ang tali sa likod, ay bigla na lamang itong lumiliyad, thrusting its pelvic in and out. Nagulat ang ginang sa nakita. Nagbibiro pa ito na baka maging manyak ang anak niya kapag ito ang ibinigay niya. Isang simpleng ngiti lamang ang isinagot ng dalaga, ngunit sinigurado niya na nararapat ito sa anak nitong binata na walang balak mag-asawa. Kinabukasan ay nagising si Gabby na masakit ang ulo dahil sa hangover. Gabi na sila nakauwi ni Anika
dahil napasarap ang kwentuhan at napagdesisyonan na ituloy ang kwentuhan sa bar. Pinainom siya ni Uncle Arsenio ng tea at sinabing mabisa ito para sa hangover. Pagkatapos mapagsabihan ng tiyuhin, ay pinagbilinan siyang ihatid kay Mrs. Goles ang regalong binili nito pero nakalimutan namang kuhanin sa gift rabbit section nila. Nawala ang trace ng hangover ni Gabby nang makita ang mga tao niya na pawang mga naka-red shirt. Mukhang may kanya-kanyang date ang mga ito. Naisip niya, siya kaya kailan magkakaroon ng love life. Sa edad na 26 ay hindi pa niya nararanasan ng magka-boyfriend. May mga nanliligaw naman sa kanya. Yun nga lang, wala siyang magustuhan. Kaya isa-isa nang nawala. Isa na lang ang natira, si Clifford, isang psychologist, na sa tuwing kausap niya, pakiramdam niya, isa siyang pasyente nito. 5:00 ng hapon. Nasa harapan siya ng kulay berdeng gate at kulay puti na 2-story house. Simple pero elegante ang bahay na natatanaw niya mula sa labas ng gate. Number 44, Pleasantville, Mandaluyong City. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng mag-doorbell ay may lumabas na isang unipormadong tauhan nito. Maya-maya pa ay kasunod na nito si Mrs. Goles na natawagan na pala ito ng tiyuhin na ihahatid niya ang naiwang regalo na binili nito kahapon. Kung maganda ang bahay sa labas ng gate, ay mas maganda ito sa loob. They stepped into the marbled parlor. Maaliwalas ang silid, airy with soft contrasting colors. A woman's room. May mga upuang yari sa ratan na may malalambot na cushions. The curtains were the softest version of sunlight. Ang dingding ay painted in white, at sa isang sulok ay mesa na may nakapatong na ceramic vase, puno iyon ng sariwang mga bulaklak. Abala siya sa kakatingin sa kabuuan ng bahay, kaya hindi niya namalayan ang isang malaking figura na mabubunggo niya. Who are you? Sino ang nagpapasok sa'yo? Nakatayo ang lalaki sa arched entrance leading to the living room beyond the parlor. Hindi niya gusto ang pagkakatingin nito sa kanya na tila ba basahan siya sa magandang silid na iyon. Ethan, sweetheart, nandito ka na pala. Bisita ko siya. Gabby, this is Ethan, my son, ang sinasabi ko sa'yo na birthday boy. Ethan, this is Gabby, my new friend. Pamangkin siya ni Arsenio. Tiningnan lamang siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang buong pagkatao niya. Bigla tuloy siyang na-conscious sa sarili niya. Simpleng t-shirt na white at maong pants na punit-punit ang suot, at rubber shoes. Pagkatapos ibigay ng ginang ang regalo sa anak, ay bumalik na ito sa kusina at muling inasikaso ang pagluluto. Iniwan naman siya ni Ethan na nag-iisa sa sala. Is he autistic? I heard you. What did you say? Hindi pa pala ito tuluyang nakakalabas ng sala. Dali-dali namang tumakbo siya sa kusina kung saan nandoon ang ginang. Nalaman niya kay Mrs. Goles na galit pala ang anak nito sa mga babaeng singkit ang mata dahil sa isang trahedyang naganap minsan sa buhay nito. Naaksidente ito kasama ang nobya nito. Sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang huli at hanggang ngayon ay patuloy na sinisisi nito ang sarili sa nangyari. At siya, si Gabby Go, ay may lahing inchik at singkit ang mga mata, kaya ganun na lamang ang malamig na trato nito sa kanya. So, that explains why he is autistic. She wore a matching red skirt and jacket. Sa ilalim ng jacket ay pale yellow tube blouse. Tumiyad si Gabby at kinuha sa itaas ng cabinet ang calfskin boots na regalo sa kanya ng kanyang ina. Itinirintas niya ang magkabilang bahagi ng mahaba, black at straight na buhok. Alam niya na simple lang face card niya, mas madalas na tawaging siyang cute kaysa beautiful. Ang taning may pagmamalaki niya ay ang kutis na minana niya sa kanyang ama, maputi at makinis. At syempre, ang slim figure niya sa tulong ng mga herbal tea ni Uncle Arsenio, nabawasan ng husto ang timbang niya.
Pagkatapos maglagay ng light makeup, ay tinawagan na niya si Anika. Pinagpaalam niya kay Mrs. Goles na magsasama siya ng kaibigan nang imbitahan siya ng ginang sa blessing ng office ni Ethan. Bibigyan niya ng love life ang autistic na anak ni Mrs. Goles nang mawala ang kasungitan sa katawan. Napangiti siya, 2 ibon sa isang bato. 2 tao ang mapapasaya niya pag nagkataon. Mag-ready ka na. On the way na ako. Tutuloy pa ba tayo kahit malakas ang ulan? Isang simpleng oo lang ang isinagot niya. Binilinan siya ni Uncle Arsenio na wag nang magpapagabi at malakas ang ulan at baka ma-stranded daw sila kung sakaling bumaha. Isang halik sa noo ang isinagot niya bago lumabas at sumakay sa kotse niya. Puno na halos ang parking nang dumating sila sa harap ng building ng opisina ni Ethan, kaya napilitan silang mag-park sa malayo. Marami ng tao sa 3rd floor ng building kung saan matatagpuan ang opisina ni Ethan. Tita Lynn, tawag niya sa ginang nang makita ito. Kaagad naman itong pumunta sa kanila nang marinig ang tawag ng dalaga. Kaagad niyang ipinakilala si Anika sa ginang. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ng ginang sa kaibigan niya. Nang makita naman ng ginang sina Ethan at ang ama nito, ay kaagad tinawag. Han, siya si Gabby, ang newest friend ko, at siya naman si Anika, ang friend ni Gabby. Gabby, Anika, this is my husband John, and of course, my son Ethan. Pagpapakilala nito sa kanila. Magiliw na nakipagkamay sa kanila si Mr. Goles, pero si Ethan ay tinignan lamang siya mula ulo hanggang paa. Malamig na tingin. Nang lumingon ito kay Anika ay nagbago ang aura nito from cold to sweet. Marahang siniko ni Mr. Goles ang anak sabay bulong. Ingat anak, komunista yan na, baka mapugutan ka ng ulo. Biro nito. Masayahin ang aura nito, kabaligtaran ng anak na laging nakasimangot. Tinignan siya ni Mrs. Goles na parang sinasabi na huwag pansinin ang mag-ama. Here, good luck sa firm mo. Iniabot niya ang isang velvet pouch sa binata. Thank you, but what am I supposed to do with it? And what's in it anyway? Pampalayas yan ng masamang espiritu. Ipaligo mo. Baka sakaling mawala ang sapi mo. Sabi niya at mabilis na nagtago sa likod ni Mrs. Goles. Ang lakas ng tawa ni Mr. Goles. Sa buong party, laging magkasama sina Ethan at Anika. Perfect gentleman ito at laging nakangiti sa dalaga. Biniro pa niya si Mrs. Goles na malapit na itong magkaapo pag nagkatuluyan ng dalawa. Isang iling at mapait na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Mukhang hindi ito boto kay Anika. What do you think of him? Okay ba siya? Tanong niya sa kaibigan. Malakas pa rin ang ulan. At okay lang, ang isinagot nito. Medyo nairita siya sa isinagot nito. Napansin naman nito ang pagsimagot niya, kagad itong humingi ng sorry. Hindi daw nitong intensyon na magselos siya, na kung gusto niya si Ethan ay magbibigay daan ito sa kanya. Halos malaglag ang eye socket niya sa sobrang gulat. Siya, magkakagusto sa autistic na iyon? Imposible. Never. Hindi niya matanggap na mapagkamalan siyang may gusto kay autistic. Busy si Gabby sa pagko-compute ng sales nila nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Anika. Ini-invite daw ito ni Ethan na mag-dinner date mamayang gabi. Excited ito. Tinanong pa siya kung ano ang magandang isuot. Walang kagana-gana niyang isinagot na kahit anong damit babagay dito. Oh, why? You sound upset. Sabi ko naman sa'yo. No, I'm okay. May problem lang dito sa store. Nothing to worry. And I'm not upset. Sinabi ni Anika kung saan sila magde-dinner ni Ethan at kung anong concert ang panunoodin nila. Lumilipad ang isip niya sa mangyayari mamaya sa dalawa. At wala siyang pakialam kung ano pa ang isusuot ni Anika sa date nito kay Ethan. Hindi niya tuloy na malayan na nagpaalam na pala si Anika sa kanya nang hindi na siya sumasagot sa mga sinasabi nito. Upset nga ba siya sa nangyayari sa dalawa? Hindi ba at gusto niyang mag-play Cupid? Bakit ngayon ay ibang nararamdaman niya? She felt guilty.
Nangako siya sa kaibigan na tutulungan niya itong mag-heal sa breakup nito at tutulungan din si Mrs. Golez na magkaroon ng apo kung magkakatuluyan ng dalawa. Ngunit sadyang tumututol ang isip at puso niya. I'm supposed to be glad. Napabuntong hininga na lang siya. 3 ring lamang at may sumagot na sa kabilang linya. Si Mrs. Golez ang tinawagan niya. Ibinalita niya na magde-date na sina Anika at Ethan. Hindi sumagot ang ginang sa kabilang linya. Tanging malalim na paghinga lamang. Masyado atang mabilis. Hindi ba dapat pag-isipan muna? Kakakilala pa lang nila. Pero tita, di ba gusto na ninyong magkaapo? This is your chance. Try to encourage Ethan to like Anika. Isang makabagbag damdaming, I can't do that, ang taming na isagot nito. Maybe I ought to have a boyfriend. Bulong niya sa sarili ng gabing papauwi na siya. After all, she's already 26. Ang problema, sino? Nung nakaraang linggo lang, 2 na ang sumuko. Isa na lang ang tumatawag at nagtitiyaga. Si Clifford, the psychiatrist, nakilala niya sa isang party. Napasimangot si Gabby. Wala siyang balak patulan si Clifford kahit ito pa ang pinakahuling lalaki sa mundo. And that was her problem. Paano ito ididispatcha? Thinking of a psychiatrist? The psychiatrist is here. Nang makita niyang nakaparada ang kotse nito sa harap ng bahay nila. Ay, kanina ka pa? Hindi ka man lang tumawag na pupunta ka pala. Baka nainip ka nakakahintay. Hindi naman. A few minutes pa lang naman ako nandito. Hindi na ako tumawag sa'yo para i-surprise ka sana. Naka-uniforme pa rin ito ng puti. Hindi man lang nag-abalang magbihis bago umakyat ng ligaw. Napansin niya ang isang pasong white roses sa ibabaw ng mesa. Iniabot sa kanya ng binata nang makita na doon siya nakatingin. She just wished he would just leave. Wala siyang ganang umupo sa one-seater na sofa nila. What's up? Mukhang matamlay ka. May problema ba? Or are you sick or something? Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. May naisip na siyang paraan para mapaalis ito. I think I'm a chronic worrier. I worry about a lot of things. I worry about what the dogs are thinking when they see me. I worry about the president going bald. I worry that I will marry an Eskimo who will send me adrift an iceberg when he gets tired of me. I worry that the end of the world will come when I'm sitting on a toilet bowl. I worry that someone will declare that cockroaches are the cure for cancer. I'm really worried, Clifford. And it makes me feel blue. Niloloko mo ba ako? I think I'd better get going. Itulog mo na lang yan. Sorry to bother you with my hang-ups. Sa mga oras na yon, habang abala si Gabby sa pagbibilang ng kanyang buhok, nasa apartment naman ni Anika si Ethan. Almost 1 hour na siyang nag-aantay kay Anika na matapos ito sa pagbibihis. Naiinip na siya. Kung hindi lang napaka-ungentleman ay iiwan na niya ito. Ayaw pa naman niya sa lahat ay ang pinag-aantay siya ng matagal. Very particular siya sa oras. Napadako ang tingin niya sa isang lumang yearbook. Wala sa sariling kinuha at tinignan niya ang nilalaman niyon. Then he stopped and stared at the picture of a fat girl na pinagtatawanan ata ang photographer. Halos 2 guhit na lamang ang mga mata nito at natabunan ng matambok na pisngi ang ilong. Para ding ipinatong ang ulo nito sa collar ng uniform sa katabaan. He chuckled. Hindi niya alam kung bakit, basta nahawa na lamang siya sa smile ng batang nasa picture. But he was intrigued by what was written below the picture. Matchmaker, lover's diplomat. Motto, if I could stop one heart from breaking, then I shall not live in vain. She is the answer to loneliness and pain, sabi pa ng caption. Answer to loneliness and pain. Mukha nga, sa picture pa lang matatawa ka na. 5:00 ng hapon, 2 days after ng date ni na Ethan at Anika, biglang sumulpot si Mrs. Golez sa kanyang store, mangiyak-ngiyak. Wala na naman daw kasama ito sa bahay. Wala ang asawa kasama ang mga kaibigan at mag-golf. Ang anak naman ay busy din sa bagong tayong firm nito.
They don't need me. They don't care about me anymore. I gave up my life for them. Now they have a life and I don't. I got an idea, Tita. Why don't you and I leave now? You can cook that dinner for me. Better yet, let's cook them together. Sure? You mean it, Gabby? She asked. Tumango si Gabby. If her company could alleviate the woman's loneliness, why not? 30 minutes later, naroon na sila sa bahay ng mga Goles. Nanggugulo na siya sa pagluluto ng ginang. Nang tinanong siya kung marunong ba siyang magluto ay, Marunong po akong kumain. nagpaalam siyang sandali na tatawagan muna si Uncle Arsenio upang magpaalam na kina Mrs. Goles siya magdi-dinner at gagabihin siya ng pag-uwi. Kanina ka pa riyan. Hindi mo man lang pinuntahan ng nanay mo. She's so upset because both you and your father couldn't make it to supper. So, I know you were with her. The maid told me. I decided not to bother the two of you. My gosh, Ethan, bothering her is something she would appreciate greatly because nobody, as in nobody, bothers her in this house anymore. Are you telling me that I'm not being a good son? Well, you have no right. And I don't care about your motto in life. As far as I'm concerned, that's just your excuse for being nosy. What do you know about my motto? And I'm not being nosy. I just want to make people happy. Make me happy? Get out of my sight. Inis na sabi nito, sabay naglakad palayo sa kanya. Naupo sa sofa sa sala. Gusto nito ng away, pues ibibigay niya. Magaling ata siya sa pangaasar. Tumayo siya sa harap nito, humalukip-kip. Hindi siya pinansin, kinuha ang cellphone at nag-scroll. Nang mangawit sa pagtayo, ay naupo siya sa carpet, Indian position, at pinanood ang lalaki. Sinusubukan mo ba talaga ako? Ha? Inchik? Hindi ako insect. Inchik ako. Bahala ka, Bini. Autistic. Tumayo ang lalaki, pumunta sa veranda at doon naupo. Sinundan niya. Alam mo, hindi mo dapat ako awayin. Friend ko kaya si Anika. Kung hindi dahil sa'kin, hindi mo siya makikilala. You know what? It's hard to have a meaningful conversation with you. Oh, really? What is a meaningful conversation with you? It's a conversation with meaning. Like the oil price increase and the war in different parts of the world? Right. So what about them? Right. Wait, what? Look, it doesn't have to be a conversation about them. It could be a discussion about everyday life that is pertinent or significant. Like, your mother told me that she is shaving her legs and she uses your razor. Sabi niya na pinipigil ang pagtawa dahil sa reaction ni Ethan. Parang gusto na siyang sakalin. At parang hindi makapaniwalang he was having a conversation with her. Kung nagbabasa ka ng newspapers, your conversation could be more stimulating. Nabasa ko nung isang araw, isang lalaki ang pinutol ang sarili niyang ari dahil tutubo raw ulit. I'm not talking about that kind of news. That is not meaningful. At kung leeg mo kaya ang putulin ko? You have to admit it. It's amusing. It's not. And don't you dare say another word. And don't you dare follow me. Ihatid mo si Gabby, anak. Utos ni Mrs. Goles pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Ma, pagod na ako. At besides, nandiyan naman si Mang Bob. Sa kanya mo na lang ipahatid ang bisita mo. Walang kagana-gana nitong sabi. Lalong nagngit-ngit si Gabby. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang inis nito sa kanya. Hindi ata makatao na dahil lang sa pagiging chinita, katulad ng girlfriend nitong namatay. Pero nakakahiya kay Arsenio. Ano na lang ang sasabihin niya? Tita, it's okay. I can manage naman. Huwag ka nang mag-alala. Okay lang si Mang Bob. Ikaw ang bahala, iha. Pasensya ka na, ha? Sabay pukol ng masamang tingin sa anak. At inihatid na si Gabby sa sasakyan pagkatapos bilinan ang driver na mag-ingat sa pagmamaneho. You are rude, Ethan.
I can't believe I raised someone like you. Why can't you be nice to Gabby? She's the nicest person I've ever met and wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Kasalanan ba niya kung ipinanganak siyang singkit? I shall not be talking to you until you take her out to dinner. I'm not kidding. Good night is the last word you'll hear from me hanggat hindi mo ginagawa ang gusto ko. At nagmarcha si Mrs. Goles patungo sa hagdan. Napakamot sa ulo si Ethan. Hindi niya rin alam kung bakit ganun ang pakikitungo niya sa dalaga. Why do I keep treating her like that? She looked like a young executive in her gray striped suit and blue silk blouse. Pinili niya ang ganong attire para magmukha siyang seryoso at seryosohin din ng kausap. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang gusali ng insurance company na pakay niya. Hi, I'm Miss Go. I need to talk to Mr. John Goles. Sabi niya sa receptionist. Pagkatapos ipagbigay alam kay Mr. Goles na nandun siya, ay itinuro ang office ng huli. Kumatok siya sa pinto. Come in. Good afternoon, Mr. Goles. Huh? What brought you here? Let's see, you're my wife's friend, right? Tumango siya. Nang makaupo, ay inialok siya ng kape ni Mr. Goles. Mahina siyang tumango. Tinanong siya nito kung may problema ba ito or need nito ng insurance. Sa totoo lang, sir, kaya ako nandito is to remind you that you have a wife, sir. But you don't behave like you do have a wife, Mr. Goles. Anong ibig mong sabihin? Liwanagin mo nga, Iha. Hindi kita maintindihan. May nangyari ba kay Lynn? She's lonely because you've been neglecting her lately. You don't come home to dinner. You spend your free time on the golf course. When was the last time you took her out to dinner or a movie? Nakalimutan niyo na isa lang ang kailangan niya talaga, your attention and affection. And of course, appreciation for everything she'd done and sacrificed for you and your son. I mean, she needs you. Dapat ay attentive and sensitive kayo sa mga needs niya. It seemed that those things disappeared, like I'm sorry, sir, but that's the truth. You've been neglecting your wife, and she is lonely. You gave her a huge house, but you left her alone in it. You gave her jewelries, but she couldn't wear them dahil hindi niyo naman siya inilalabas man lang. You bought her all those appliances in the kitchen to cook your meals, pero sa labas naman kayo parating kumakain. She's the woman who stood by you through thick and thin, and I'm not talking about your hair. It's time you showed her your gratitude and appreciation. Kung gaano karami ang mga plaka niyo rito sa opisina, ganun din dapat karami ang plaka niya bilang may bahay niyo. I never thought my wife is... Oh my, what am I going to do? I love her. And I thought she knew that. We've been married 35 years. You're right. Naging palagay ang loob ko na hindi niya ako iiwan. Shit. Is she thinking of leaving me? Anong gagawin ko? I suggest you write her a very long love letter, telling her how much you still love her, how much you appreciate her. Tell her what she needs to know, Mr. Goles, and date her. Kinagabihan ay natagpuan ni Mr. Goles si Mrs. Goles sa silid nila na umiiyak habang binabasa ang sulat na ginawa ng lalaki na ipinadala sa mensahero ng kumpanya. Humingi ng tawad si Mr. Goles sa ginang sa lahat ng pagkakulang niya at sinunod ng lalaki ang payo ni Gabby na i-date nito ang asawa. Nakasalubong ng mag-asawa ang noon ay pauwing si Ethan. Humalik siya sa pisngi ng ina, ngunit umiwas lamang ang huli at inirapan ito. Nagtaka namang nagtanong si Mr. Goles kay Ethan kung anong nangyari. Sinabi ng binata na gusto ng ina na anyayahan niya ang kaibigan nitong si Gabby na mag-date, subalit tumanggi siya. Son, it's time we start acting like a normal family again. I'm the boss, but your mother rules in this house. My job is to implement that rule. And kapag sinabi ng iyong ina na i-date mo si Gabby, i-date mo siya. O hindi rin kita kakausapin, and I won't recommend your firm to my friends. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Bakit lahat na lang yata ay kumakampi kay Gabby?
Ano bang mayroon nito? Samantala, kausap ni Gabby sa telepono si Anika. Ipinapaliwanag niya na sinamahan niya lamang si Mrs. Golez sa bahay dahil nag-iisa ito at nalulungkot. Hindi naman niya inaakala na darating si Ethan. Inakusahan siya ni Anika na may gusto siya kay Ethan at ginagawa lang niyang dahilan si Mrs. Golez na kung may gusto siya sa binata ay sabihin lang daw niya ang totoo para hindi na sila magplastikan. Nakaawang ang bibig ni Gabby. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit ganun mag-isip si Anika. And she sounded so sure na parang gusto na niyang pagdudahan ang sarili. Do I like him? Do I? Am I jealous? Inis na inis si Ethan nang magising kinabukasan. May hinahanap siyang gamit at tinanong ang mga maid. Pero binigyan lamang siya ng sulat na nagsasabi na bawal siyang kausapin ng mga ito. Ayon na rin sa bilin ng kanyang ina. Hindi talaga titigil ang ina hanggat hindi nasusunod ang gusto nito. The truth is, hindi naman kasalanan ni Gabby kung singkit man ang mga mata nito. Ayaw niya lang mapalapit dito. Why? Dahil attracted siya dito at ayaw niyang mahulog ng tuluyan. Ang mga katulad ni Gabby ang weakness niya sa mga babae. He find her cute at natutuwa siya sa kakulitan nito. He was just afraid to want something so bad, then lose it. He was afraid that he would start wanting Gabby so much, then she would do something stupid and he would lose her, the way he lost Sarah Yu. She did something stupid inside the car at ayaw na niyang isipin niyon. He reached for the phone, then the phone directory. You're inviting me to dinner? Nah, I don't believe you. You're joking. And I won't believe you even if you showed up holding a rosary in one hand, a Bible on the other, with the Pope to back you up. Tigas na iling niya habang kausap ito sa telepono. Hindi siya makapaniwala na siya si Gabby Go, iniimbitahan mag-dinner ni Ethan Autistic. I've realized that I've been treating you badly since we met. I want to apologize, and I want to take you out to dinner. I've realized my mistake, and realized also that you're such a nice person. You don't deserve the way I treated you. Uminom ka ba ng hydrogen peroxide? Hay ka yata eh. Wait, tell me the truth. The real reason. You can't lie to me. This phone has a lie detector built on it. I want to hear it now. I'm counting. 1, 2, pagdating sa 5, I'll put the phone down and I won't talk to you ever again. Sa huli ay napilitan nitong umamin dahil walang gustong kausapin dito sa bahay nila kung hindi makikipag-date si Gabby sa kanya at kung hindi siya hihingi ng sorry sa pagiging rude niya. Naiiling na napapangiti si Gabby. Isang ideya ang pumasok sa utak niya. Makikipag-date siya dito sa isang kondisyon. Siya ang masusunod kung saan sila pupunta at whole-day affair ang gusto niya. Walang nagawa si Ethan kung hindi sundin ang gusto ni Gabby. Hindi siya nakatulog kinagabihan sa sobrang excited. Do I like him? Tama nga yata si Anika na gusto niya si Ethan, ayaw niya lang aminin. Pero anong magagawa niya kung ngayon lang naman talaga niya na-realize na gusto rin niya ang lalaki? And what was wrong with liking him? I just like him. I'm not going to have sex with him. Why am I thinking of sex? I'm a decent, wholesome girl. 7:30 pa lang nasa kanila na si Ethan. Sinusundo siya. Nilapitan nito ni Uncle Arsenio, nagbanta. Bawal lawak, bawal ipo. Tanim yan sa utak mo. Pag ikaw hawak ng Gabby, putol ko tari mo. Hindi ako biro. Pagkatapos ng magbabad ng halos kalahating araw sa parlor at spa ni Gabby, ay parang ang gaang-gaang ng pakiramdam niya. Samantalang si Ethan ay halos hindi maipinta ang mukha sa pagkainip. Tanhaling tapat nang makarating sila sa Enchanted Kingdom.
Nagsuhestyon si Gabby na mag-rides. Nasa ilalim sila ng isang malaking angkla na gumagalaw na 6 pendulum. Wala itong ideya na sinadya iyon ni Gabby bilang pagpapahirap sa kanya. Yung nasa bandang dulo ang naisip pwestuhan ng dalaga. Relax na relax ang binata hanggang sa umandar ang ride. Isang malakas na sigaw ng binata ang pumunit sa katanghaliang tapat. Shit! I'll kill you for this, Gabby. I swear! I'll kill you! Wala yatang balak huminto ang anchor sa pag-andar. Parang sadyang tinutorture siya. Si Gabby naman ay namumutla na rin. Mahigpit ang kapit sa iron bar. Parang lalabas ng bitukan niya. She was screaming too. Nang matapos ay kaagad tumakbo si Ethan sa comfort room. Naupo naman si Gabby sa bench. Hilo pa rin, ngunit nagawa pa ring ngumiti dahil mas malala ang sinapit ni Ethan. Buti nga. Maya-maya pa ay nakita na niyang pabalik ang binata. Niyaya niya kaagad ito na sumakay sa space shuttle pero tumanggi na ang binata. Sinabihan niyang duwag pala ito. Kung isabit kaya kita dyan, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. I will not subject myself to that kind of torture again. 7 p.m. na makarating sila sa isang kilalang hotel sa Maynila. Nagulat pa si Ethan nang ilabas ni Gabby ang isang maliit na tela at kung paano magkakasya iyon sa dalaga. Stretchable ang material ng damit na nagmistulang leg warmer na may strap. Hinintay muna ng binata na makapagpalit ang dalaga. Breath escaped him when she emerged into the lobby. The leg warmer with straps was indeed a dress. The dress was like a second skin and was very flattering to her trim figure. She wasn't wearing any jewelry except a pair of earrings. He wanted to touch her, pero naaalala niya ang bilin ni Uncle Arsenio. No touch. Throughout dinner and throughout the show ay balisa si Ethan. He loved looking at the woman sitting across him on the table, and he wanted to touch her. Pero wala siyang mabasang clue kay Gabby if pareho sila ng nararamdaman or magaling lang umarte ang dalaga. Hanggang sa yayain siya ng dalaga na sumayaw. Tumindig ito at lumapit sa kanya. Atubiling tumindig si Ethan at isinayaw si Gabby. Maya-maya pa ay tumawa ang babae. I know why you didn't want to dance with me. You desire me. Frankly, I'm flattered. Your big desire is poking me at my stomach. But I think it's enormous desire. She said, smiling. Hinila niya ang kamay ng dalaga at inakay palabas ng ballroom. The elevator is empty. Pagkasara ng pinto, ay kaagad siyang kinabig ni Ethan sa baywang at walang babalang siniil ng halik. Hindi naman alam ni Gabby kung paano siya kakapit kay Ethan. She felt like drowning. She felt his hands slip inside her dress, then clumsily tugged at her underwear. Then she heard something, a strange yet familiar sound. At napamulagat siya kay Ethan. You ripped it. You ripped my underwear. Protesta niya nang biglang bumukas ang elevator at may sumakay na 2 bellmen. Namimilipit si Gabby sa likod, hindi alam kung paano pipigilan sa pagbagsak ang pinunit ni Ethan. Masuyo siyang inakbayan ng binata. It's falling down. Napalingon ang 2 bellmen at sinabihan siya na matibay ang pagkakagawa ng elevator. Pagkababa ng 2 bellmen sa second floor ay humagalpak ng tawa si Ethan. Pasimple naman niyang hinubad ang kanyang lace bikini. At eksaktong bumukas ang elevator sa ground floor ay pasimple niyang isinuksok sa bulsa ng jacket ng binata ang black lace bikini. Patawa-tawa si Ethan habang nagmamaneho. He's still teasing her. When Gabby placed her hand on Ethan's thigh, nabiglang nitong ikinagalit. The humor disappeared in his eyes at matalim siyang tinignan. Binawi niya ang kamay. Sumiksik sa kabilang side ng kotse. Don't you ever try to do that again. Just don't do that again. All right, I'll keep my hands off you. She felt cheap. Hindi niya talaga maintindihan ang lalaki. One moment he was seducing her, the next,
he was rejecting her. Autistic nga siguro. Ngunit bago matulog ay na-shocked siya nang ma-realize niya ang sinabi ni Anika. She had been right all along. May gusto siya kay Ethan, autistic man o hindi. Good morning, Iho. How was your date with Gabby? Did you have fun? It was fun, amazing. Wala pa ako nakitang babaeng kasing ligalig niya. And salamat sa pagpilit mama na i-date siya. I told you she was nice. Yeah, but I think need ko mag-apologize sa kanya. Sabay kindat sa ina. Kailangan na niyang magmadali. May ka-meeting siya today. A very important client. Hindi na niya halos natapos ang breakfast at nagmamadali ng umalis. Habang si Ethan ay masaya sa hindi alam na kadahilanan, si Gabby naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa kaibigan. Sana pala ay sinabihan niya si Uncle Arsenio na kung sakaling hanapin siya ng kaibigan, ay sabihing wala siya. Pero hanggang kailan siya magtatago dito? At sino ang lolokohin niya na friendly date lang ang nangyari sa kanila? Samantalang umuwi siya na walang underwear. Sa ayaw man niya sa gusto, ay napilitan siyang umamin sa kaibigan. Hindi naman nagalit sa kanya si Anika. Sa halip ay pinayuhan pa siya nito. Bakit hindi mo siya kausapin tungkol doon? Kung ako ang tatanungin mo, base sa kwento mo, I'd say he feels the same way about you. I mean, mas masidi pa siguro. He devoured you inside the elevator. As far as I'm concerned, hindi naman siya sex maniac. It could only mean that he was extremely attracted to you. I'm sure he didn't mean it. Nabigla lang siguro siya o may sarili siyang dahilan. I suggest you wait for his call. Give him a couple of days. Kapag hindi siya tumawag, then feel free to call him. May karapatan ka naman sigurong malaman kung bakit ganon ang reaksyon niya sa ginawa mo. Sabi nila, architects could improve the look of an old house just by discussing the price. Napatunayan yon ni Ethan. Nang pag-usapan nila ng kliyente ang magagastos sa house renovation, parang gusto na ng mga iyon na magbago ng isip. Not until he drank some water to clear his throat upang makapagpaliwanag siyang mabuti. Then he wiped his mouth with a hanky. Only it was not a hanky. Gulat na napatayo ang misis ng kliyente niya. Dali-daling umalis ang mag-asawa. Akala ni Ethan ay wala ng pag-asa, subalit bumalik ang lalaki at sinabihan siya na mag-usap sila bukas to discuss the price. Nabuhayan ng loob ang binata. Kinabukasan ay bisita ni Gabby si Ethan. Sa kabila ng katabilan ay biglang natahimik si Gabby. Hindi makasalita, tinalo paan naputulan ng dila. Kahit ang tumango ay hindi niya magawa. If this was what love can do, parang gusto na niyang bumalik sa dating siya. But for the life of her, she couldn't. She was tense. Alam ko na sumama ang loob mo sa akin dahil bigla na lang akong nagalit. You see, I had an accident before and the woman with me died. It was because she was doing the same thing you did that night. And worse, because she was able to unzip my fly. Pinipigilan ko siya. She wouldn't listen. She was laughing and teasing me, and I blamed her. But I blamed myself too because although I was trying to stop it, I also liked what she was doing. Are you listening to me, Gabby? Ha? Anong sinabi mo? I don't believe this. Alam mo ba kung gaano kahirap sabihin yon? I kept that from the police. And the last thing I remembered before I lost consciousness was to zip up my pants. Huh? Do I have to repeat it? Tumango si Gabby. Bumuntong hininga si Ethan. Inulit naman uli ng binata ang lahat ng sinabi. Oh my na lang ang dalaga. Iyon pala ang rason kung bakit lagi itong galit at umiiwas sa kanya. Inamin din ng binata na sa una pa lang ay attracted na sa kanya ito, kaya lahat ng pag-iwas ay dinagawa nito. Subalit sadyang may kakulitan si Gabby sa katawan kaya parang nauubusan ng pasensya ni Ethan. You're making this hard for me. I just want to illustrate how attracted I am to you. Bakit hindi mo nalang sabihin na pumapayag kang ligawan kita?
Bakit hindi pa ba kita sinasagot? Sinira mo na ngang isa sa pinakamahal kong bikini. Tapos magtatanong ka pa? Abot-abot ang ngiti ni Ethan. Maya-maya ay tumayo ito at niyakap siya sa biwang at iniupo sa ibabaw ng mesa. Saan ba tayo natapos? And don't worry about your underwear, I'll buy you a dozen. After 2 months ay isang garden wedding ang naganap, and Gabby looks like a fairy, kung may chinitang fairy. Ang mommy niya ay umuwi kasama si Uncle Ted. Ang daddy niya at Uncle Arsenio niya ang parehong naghatid sa kanya sa altar. Anika was her bridesmaid, while Ethan's friend ang naging best man. Although hindi perfect ang family niya, ay wala na siyang mahihiling pa. For a woman who only wants others to be happy, Gabby Goles was well rewarded. Can I take off my wedding dress now? She asked while Ethan made love to her beside the cabinet.